Assalamualaikum everyone. Gusto ko ibahagi sa inyo ang paksang ito hinggil sa kakayahang komunikatibo. So, I'm your friend, Brother Joe R. Alferez of the Discalced Carmelite Secular. So, kilalang kilala nyo si Del Hymes. Siya ay isang linguista at anthropologist. Hindi lamang dapat sinasaklaw ng kakayahan ang pagiging tama ng pagkakabuo ng mga pangungusap, kundi ang pagiging angkop ng mga ito depende sa sitwasyon. So ito yung ayon sa kanya, pagkakabuo ng mga pangungusap, kundi ang pagiging angkop ng mga ito depende sa sitwasyon. Yun yung paliwanag ni Del Hymes, ang isang linguist as well as anthropologist. May mga dapat alamin daw ang tao. Ang una, tamang ayos ng sasabihin. And I think alam natin yon. Dan pangalawa, ano yung dapat sabihin? Dan ang susunod, anong dapat pag-usapan? Dan kanino lamang pwedeng sabihin? Kaya nga minsan may mga sekreto tayo. So hindi lang basta-basta na sabihin kahit kanino. Dan saan sasabihin? So nagdepende ang lugar. Okay? Then, kung paano mo ito sasabihin, masasaktan ba siya o okay lang ba ang pagtanggap niya, sasabihin mo. So, ito yung dapat nating tandaan sa ating pakikahalubilo, sa ating pakikipag-usap sa kapwa. Once again, ang tamang ayos ang sasabihin, dapat sabihin, anong dapat pag-usapan, kanino pwedeng sabihin, saan sasabihin at paano sasabihin. And I think malinaw yan sa lahat. Then, ano naman itong kakayahang komunikatibo? Ito ay sumasaklaw sa kasanayan na nakatuon sa mga tuntunin na dapat isaasal ng paggamit ng wika. So, ito ay tungkol sa paggamit ng wika, kaya kakayahan ng komunikatibo. Kilala din nyo itong isang well-known na sikat na manulat, si Noam Chomsky. Ang sabi niya, naniniwala na isinilang ang tao na may language acquisition device. So, ito yung language, tinatawag itong LAD. Sinasabi niya, isinisilang daw ang tao na may language acquisition device or ang LAD na responsable sa natural na paggamit ng wika. So, ibig sabihin, likas na sa atin bilang tao na may kakayahan tayo nito. Dan ang LAD, dahil dito, nagagawa ng tao na masagap ang wika, maintindihan at magamit ito at matiyak na tama ang ayos nito upang madaling maintindihan. So yun yung sabi natin ang language acquisition device na nasa sa atin, na likas na sa atin na tao ayon kay Noam Chomsky. Ano naman itong kakayahang linguistiko? Kanina, paggamit ng kakayang komunikasyon na linguistiko naman. Ito ang natural na kaalaman ng tao sa sistema ng kanyang wika. Dahilan kaya na magagamit niya ito ng tama at mabisa, ayon naman kay Chomsky itong linguistiko. So this is more on gramatika. Okay? Ang paggamit, ang pag-ayos o mga sistema ng wika. Then ito rin ang pundasyon ng kanyang generative grammar generate. Okay, yung sabi ko na more on balarila ito na nangangahulugang lumikha, bumuo, magbigay at grammar o ang sistema ng wika. So yun yung hinggil sa grammar generate or hinggil sa kakayahang linguistiko. So huwag kalimutan yon. Si Avignon noong 1997, ayon sa kanyang pagpapaliwanag ang kakayahang grammatical sa kakayahang pinaka-restriktibong kahulugan ayon sa paggamit ni Chomsky at iba pang strukturang linguistika ay tinatawag ding kakayahang linguistic. So may ibang term ito bilang karagdagan na i-enhance ni Avignon ang sabi ni Chomsky. So tawag din niya ito is the linguistic competence or kakayahang linguistic. Tumutukoy iyon kung
gayon sa iyong grammatical na wika sa level ng pangungusap. Nahanay rin ito sa kakayahang umunawa ng morphological. Alam natin yan. Then phonological, the sound. Then the syntax sistema, kahulugan. Then na ang katangian ng wika at kakayahan ang paggamit ng mga ito. So kung tutuusin, parang review lang ito sa karaan yung mga paksa sa ibang subject, lalong-lalo na yung mga basic na asignatura sa Filipino. Ano naman itong phonological o phonological? Tumutukoy ito sa pamilyaridad ng tunog ng wika. Kaya kita natin, phonology, more on tunog ng wika. Morphology naman ay napabibilang kakayang pagbuo ng mga salita sa pamamagitan ng iba't ibang proseso na pinapahintulot sa isang particular na wika. So, pagbuo ng salita ay morphology. Ang syntax naman, kakayahan ng isang individual na makabuo ng makabuluhang pahayag mula sa pag-uugnay ng mga salita na nakabubuo ng parirala, mga sugnay at mga pangungusap. So, yun yung pagkakaiba ng tatlo. Phonology, more on sounds. Morphology, more on pagbuo ng salita. At ito namang the syntactics or tumutukoy ito sa kakayahan ng isang individual na makabuo ng makabuluhang pahayag. Then may dalawang uri ang punema sa Filipino. Tinatawag itong punemang segmental na tumutukoy sa individual na tunog ng wikang Filipino. So alam natin yon. Dahil ang mga tunog na ito ay nagre-representa ng mga simbolong pinemiko na halos magkatulad din sa titik. Halimbawa dito sa punemang segmental. Mga patinig, alam natin yon. A, E, I, O, U. Nasanay tayo A, E, I, O, U. So, yun yung nasanayan natin. Pero sabi natin sa Filipino ngayon, kung ano namang bigkas sa Ingles, yun yung bigkas sa Filipino. So, medyo nag-level up tayo. So, A, E, I, O, U. Yun yung mga patinig. Then, ang mga katinig naman na may 11 sa ating wikang pambansa Filipino, yun yung sumusunod. The B, D, F, G, H, K, L, M, N, Y, P, R, S, T, D, V, W, Y, Z. So, yon ang mga katinig. So, sa kabuuan, may 5 tayong patinig, mayroong ilan? 19 na katinig. So, ilan lahat ang nasa alpabeto? Ano sa palagay nyo? Kaya bilang mga Filipino major. May kulang pa ba dyan? Meron pa. Bakit? Kasi 28 dapat ang alpabeto sa wikang Filipino. Okay? Then may diptongo sa wikang Filipino o sa Filipino. Ang mga tunog na nabubuo sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga patinig at malapatinig na, yan, the W as well as Y. Ang sequence sa mga tunog na ito ay tinatawag na diptongo. I think master na master ninyo yan. Yung mga tunog yan ng mga diptongo. May halimbawa dyan, bahay, baliw. Yung tunog ng, yung nakakulay pula dyan. Then, digrapo sa Filipino, may mga digrapo din. Ay sequence ng 2 katinig, ngunit may isang tunog lamang. Sa Filipino, kadalasang maririnig ng mga digrapo sa mga salitang hiram, ngunit magiging sa mga taal na salita ay maririnig na rin dahil sa proseso ng simplifikasyon. So, kagaya ng yung TS, cheque, Shabo, ang CH. Okay, kuha natin. So, yun yung demograpo sa Filipino. Then, meron din cluster sa Filipino. So, ulitin ko, ito ay parang review natin sa ating nadaan ng mga ibang asignatura sa Filipino. So, mayroong cluster sa Filipino. Magkasunod na katinig sa isang pantig na naririnig pa rin ang sa isang individual ng punemang katinig. Gaya ng halimbawa yan.
Yung nakapula, kayo na mag-isa-isa dyan. May halimbawa, ayon kay Santiago, gaya ng prito, troso, tuwalya. Kuha natin, PR, TR, TW. So, iyan. At pwede nating madagdagan kung isa-isahin natin yung mga tunog sa nakapula dyan. Dahil meron din tayong tinatawag na pares minimal na master din ninyo, ang pagkakihiwalay ng mga salita na magkaiba ng kahulugan, ngunit magkapareho ang kaligiran maliban sa isang ponema. Lagaya ng P at saka B, T at D at saka K at G. Now, meron ding suprasegmental na ponema. Una, yung tinatawag tayong haba or the length sa Ingles. Ito ay tumutukoy sa haba ng bigkas ng patinig. So, haba ng bigkas ng patinig. Alam natin ang patinig na A, E, I, O, U. Dan sa isang pantig. Maaring gumagamit sa simbolong tuldok para sa pagkikilala ng haba. Yung salita na yan, bukas, nangangahulugan na susunod na araw. Ang isa naman, bukas, hindi sarado. So, kita niyong haba ng supra-segmental na ponema. Bukas, o saka bukas. Yun yung mga halimbawa. Then, may pitch or the tono. Tumutukoy ito sa pagbaba at paglakas ng bigkas ng patinig. Nagpalilinaw ng mensahe o intensyon na nais pabatid sa kausap tulad ng pag-awit, pagsasalita na mababa, katamtaman at mataas na tono. Maaring gamitin ang bilang sa baba at bilang pangalawa, yung bilang number 1 sa may katamtaman at bilang number 3. So yung mga halimbawa. Halimbawa, kahapon 2, 1, 3, then yung pangalawa 3 at 2, 3, 1 ang pagpapatibay. Then ang pangatlo ay naantala or antala or juncture. Tumutukoy ang juncture sa pansamantalang pagtigil ng mga ginagawa sa pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensahe. Maaring gumamit ng simbolo or yung quit. Yung quit na simbolo, simbolong quit. Or dalawang guhit na pahilis. Or yung gitling. So yun yung mga palatandaan ng juncture or antala. Okay? Hindi siya si Pedro. Hindi siya si Pedro. Yung guhit. Hindi siya si Pedro. Then, ang pangalawan, hindi siya si Pedro. Okay? So, nagdepende yan. Kaya nga, juncture. So, ang palatandaang simbolong ginagamit, quit, gitling, or pahilis. Then, the stress or the emphasis o yung diin. Ang lakas o bigat ng pagbigkas ng isang salita or pantig ay nakakatulong sa pag-unawa sa kahalagahan ng mga salita. Maaring gamitin sa pagkilala ng pantig na may diin ang malaking titik. So, may diin ang malaking titik. So, halimbawa dyan, buhay, kapalaran ng tao. Buhay. Tingnan nyo, yung may malaking buhay, buhay. So, ibig sabihin, huminga yung isa, ang isa naman, ang buhay ay kapalaran. Ang buhay naman ay tungkol na humihinga ka pa. So, sana may natutunan tayo sa munting review na ito hinggil sa kakayahang komunikatibo. Kaya nga alam na ninyo anong pagkakaiba ng kakayahang komunikatibo at sa kakayahang linguistiko o linguistika. Sa English yung tinatawag communicative competence at saka linguistic competence. So once again, ang communicative competence kung paano mo ginagamit ang wika. Dito naman sa linguistic competence, yung mga sistema, paggamit ng maayos, especially ang paggamit ng grammar. So palagay ko malinaw naman yan. So
sana may natutunan tayo sa munting review na ito. So God bless everyone. Dalaygon ang Diyos.